guys! Welcome back to another vlog! And in today's video ay ano ba ngayon? Undas! Kayo ba ay nagpunta na or nag-visit na sa mga sementeryo or yung mga kamag-anak nyo? Kami guys sa ano pa? Saturday pa pupunta kasi sobrang daming tao and si Dara lang, yung daughter ko, sinama nung nanay niya na pumunta doon and ngayon, dahil hindi tayo pumunta sa sementeryo, ay magbablog ako. Nagdilig ako ng garden finally after 2 months, yung mga succulents natin. Yes guys, after 2 months, saka ko lang sila diniligan. More than pa nga yata eh. Nag-uulan naman, kahit di sila nadidiligan. Yung last na dilig ko siguro sa kanila is may moisture pa. Kaya lang yung iba kasi dito is more on pumice. Ayan, lilipat ko na ulit ng potting mix yung ibang mga succulents natin. Kasi, pag matagal ang ulan, nabababad, or hindi ko kabisado kung alin dito yung maraming garden soil, or madaming loam soil, or madaming vermicast, and yun yung nabababad, namamatay yung iba. Pero so far naman, yung mga namatay dito is yung mga first time ko lang inalagaan. Nag-ayos din ako ng garden, or nag-rearrange ako, kasi may dumating tayong plants. I think, more than 1 week na to na nakarating sa atin. Hindi ko lang na-vlog o hindi ko lang naipakita sa inyo kasi medyo stress tayo lately. Guys, doon sa mga naka-follow sa page ko pala, ay sorry kasi iba-iba po yung napopost doon. Nagtataka ba kayo kung bakit yung mga na-upload ngayon doon is iba-iba? Kasi po, yung page natin is na-hack. Na-hack ng kung sino man. Ayoko na lang magsalita kung sino yung nag-click ng link sa account ko. Kasi maingat ako guys sa pag-click ng mga link or as much as possible. Ayoko nang nag-click ng link sa account ko kasi scam yun. Minsan or kadalasan mga hacker yung mga ganun and ayoko na lang magsalita. Basta may nag-click ng link and after that, kinabukasan, nagkanda loko-loko na yung aking page and hindi na ako makapag-respond sa inyo. So, ibabalik natin yan soon. Ginagawa natin ang paraan. Kaya medyo hindi rin maganda yung pakiramdam ko lately kasi siguro dala na rin ng stress na yon. So, etong isa-share ko sa inyo, isa rin to sa mga plants ko. Before, a year ago, I think, 2 years ago, and ibinalik ko lang sila ngayon. Nabili ko to before pa ma-hack yung account ko. Na-hack yung account ko, I think, October 26 or 27. Naging palagay lang yung loob ko kasi nag-message si Facebook na tinake down niya muna yung page ko or ipinrivate niya muna yung page ko kasi nga may something fishy na nangyayari sa page ko. Which is, hindi ako nabahala. Nag-report lang ako. And, may mga, dun sa personal account ko na connected yung page ko is may mga pumasok na mga email. Ingat-ingat kayo guys. Yun yung mali ko. Hindi ako nag-check madalas ng mga Facebook, ng email, ng ganyan. And then, yung pumasok na yung binlock ko yun. Nagpalit ako ng mga password. And, ang nakuha pala niya kinabukasan is yung page ko. Hindi daw siya madidelete, sabi nung iba, yung mga IT, ganyan. Pero guys, hindi yun yung rason. Hindi yun yung reason o hindi ako takot na madelete yung account ko. Natatakot ako na baka may mga i-post na hindi magaganda. Tapos, syempre, yung ibang viewer natin, hindi naman alam yung ibig sabihin na na-hack ka, tapos i-judge ka, diba? So, yun yung iniiwasan ko. Kaya lang, nagpo-post na siya na kung ano-ano. And maraming nag-update sa personal account ko na ganon. And nag-update din ang page ko sa personal account ko which is hindi ko gaanong pinapansin kasi nasasaktan ako. Katulad ng undas, nasasaktan ng puso natin. Tumatawa lang ako pero nai-stress talaga ako. Sobra. Na-stress ako dahil yung link na yon yung dahilan kung bakit na-hack ako. Kape tayo. Kape. Alam nyo guys, nagkakape ako. After that, parang nagpa-panic attack na naman ako. So, etong mga i-share ko sa inyo, sasabihin nyo, ala, bumili ka na naman yan. Alam mong napakasela ng halaman na yan. Guys, pagbayaan nyo na ako. Gusto ko lang itry ulit kung mabubuhay siya sa bagong pwesto niya kasi hindi siya dito nakalagay. Ayan, nakikita nyo tong mga gymno na yan. Sa ilalim niyan, dyan ko inilagay yung mga binili natin. And alam nyo, nung nahack yung Facebook page natin, hindi ko sila nadiligan guys ng I think 3 days, 4 days. Guys, nalanta!
nalanta ang mga dahon nila and natakot ako. Sabi ko, hindi ko pa ito nabablog tapos ganyan na agad kayo, mamamatay kayo. Etong ipapakita ko sa inyo is mga bigonya. Nagkameron ako na ito pero hindi rin siya nabuhay kasi wala, hindi ko alam. Namamatay yung bigonya katagalan sa akin eh. Pero dun sa iba na maganda yung pwesto, buhay na buhay sila. Pero nag-try ulit ako kasi dito sa area na to is mahalumigmig. Yun yung gusto ng ating mga halaman. Nasa succulent area siya, pero nasa ilalim. Katagalan kasi, napapansin ko, pag nasa ilalim yung mga halaman na mga succulents, namamatay siya pag umuulan kasi mahalumigmig dito sa baba. So, ngayon, ang inilagay ko dito is yung mga halaman na hindi succulents. Ito yung isa sa favorite ko. Ito oh. Maganda sana morning natin to kinuhanan eh, no? Isa to sa favorite kong begonia a year ago, si Macarena. Correct me if I'm wrong, pero nakadepende po yung ID ko dun sa mga seller at sa mga nakikita ko sa Google. Hindi ko lang alam yung mga scientific name nito, pero eto guys is si Macarena. Ang ganda-ganda niya oh. Bumili lang ulit ako kay sabong ko. And ipakita ko rin sa inyo muna to. Peperomia. Yan, si Barbelia. Kinuha ko lang siya kasi mura. Why not? Binili ko na. And ayoko siyang iripat. Kasi natatakot ako na baka magalaw yung ugat nila. Actually, etong mga to, iniripat ko lang siya kasi nasa plastic pot. Pero yung potting mix niya is yun pa din. Nagdagdag lang ako. And then, eto nga, dito tayo kay Peperomia Barbelia. Meron pa akong gusto, si Lilian, na nagkameron ako. Halos magkamukha lang sila. I think is established na to sa Pilipinas. So, bumili ako another pagpapa-establish na naman dito sa place natin. Kasi yung mga halaman, karamihan, maganda siya sa iisang lugar or doon sa pinanggalingan nila. Pero pag nilipat sa ibang lugar is nalalanta. Ipapakita ko sa inyo. Wow! Ayan o, nakasarado kasi yung pinto namin. Ang ingay doon sa mga dumadaan na tricycle. Kamusta ka dyan? Ha? Hindi ka ano? Ay! Lalabas na naman siya. Kasya siya dyan. Pero hindi siya makakatalon kasi mababa yung tinutuntungan niya. So, nandito na tayo. Ito yung next na i-share ko sa inyo. Hindi lang to begonia, pero bumili rin ako ng Peperomia Pink Lady. Hindi pa ako nakapag-alaga na ito guys. I-try ko lang kasi nasa 55 ko lang itong nabili. Gusto ko lang siyang matry habang nalulungkot ang puso ko ngayon. Ito ay si Black Mamba. Isa to sa favorite ko guys kasi sa gabi, pansinin nyo kung meron kayong mga begonia na Black Mamba, lagyan nyo ng flashlight to sa ilalim and umiilaw siya. Para siyang luminous. Luminous or yung parang nag-glow in the dark. Ito oh, yan. Ito, yan yung mga ilaw-ilaw na yan. Ang ganda niyan. Tingnan nyo naman yung likod. Maroon na maroon yung kulay. Madami ako naging ganito. Pinamigay ko yung iba nung time na nag-kukolek ako ng ibang philodendron. Tapos, inilawan ko yung pinflashlight ko to guys. So, ayan o. Ang ganda niyan tingnan. Try nyo kung meron kayo. Meron pang isang kamukha si Black Mamba ha, na begonia. Hindi ko alam kung Konga ang pangalan niya. Pero halos hawig nito. Ito, hindi siya umiilaw. Ito yung umiilaw. Ito rin, isa din to. Gusto ko sa mga begonia yung umiilaw-ilaw eh. Yung kakaiba yung dahon. Ito sabi nila parang I think mustasa or pechay. Si Cathedral. Begonia Cathedral. Nakikita nyo ba yan? Yang may green na dot-dot sa gilid. Yan, umiilaw din yan, guys. Ito yung nagustuhan ko kay Cathedral. And first time kong nagkameron nito. Kasi nung time na gusto kong bumili nito is 4,000. Maliit lang. Mas makapal lang dito ng konti. 4,000. Mga ganun yung presyo niya 2 years ago eh. So, ngayon, dahil nagbalik begonia muna ako, hindi ko expect na mabubuhay ko to lahat, pero sana mabuhay siya. Curly-curly yung dahon niya. Gusto ko sa begonia na to, lumalaki lang siya ng konti, pero gusto ko talaga yung back niya, yung back leaves niya. Ito isa, hindi ko na rin siya pinalta ng pot, ipinato ko na lang siya sa white pot, dinagdagan ko ng potting mix. Ito ay si Begonia Escargot. Tignan nyo naman yung itsura ng dahon niya. Pa-swirl ang dahon niya. Plus, karamihan ng begonia, iba yung itsura ng likod sa harap. I think first time ko din magkaroon ng begonia na to, si Escargot. And may tumubo naman na siya na bagong dahon. Ayan o, mabilis lang siyang magdahon.
Ayan, may tumubo siya. And perfect yung dahon niya. Hindi na ako bumili ng mga lash na begonia kasi hindi siya makakasya dito sa area natin kung bibili ako ng lash. Ang ganda po nung ano niya. Hindi ko alam kung mapapansin nyo. Sa umaga, tignan mo yung nakikita nyo. Yan parang maroon-maroon na tusok-tusok na yan. Ano yan guys? Balahibo. So eto, ang isang to is dito ako na-amaze. Si Black Knight. Si Begonia Black Knight. Ayan o, ang ganda ng dahon niya. Tapos mabalahibo. Karamihan din ng begonia is yung stem niya is mabalahibo. Tignan nyo naman yung kanyang likod. Ayan ang itsura ng likod niya. Pero ang pinakagusto ko dito is yung harap. Ang kanyang itsura pag bagong labas is ito. Ayan o. Dito muna tayo. Dito is light green na reddish or maroon. Ngayon, pag lumaki na ng ganito, dark green ang color niya. Sa personal dark green niya na yung nakikita nyo parang white. Na para siyang black. And then pag nag-mature, nagiging red na siya, tapos parang black na. Maroon or black, ganyan na itsura niya. Ang ganda nila parehas pag ganito lang yung dahon. Dark green na may black and red na may black. Super red and black. Ayan o. Lupaypay na rin siya nung nakaraan. Lahat ng lahat to, lupaypay na, pero nung diniligan ko, nagkaganyan. So, hindi siya po pwede, hindi siya advisable sa mainit. And, ako sa inyo, yung potting mix na gamitin nyo is yung Benguet soil or yung compost ng Benguet. And, huwag kayong gumamit ng mabigat or sobrang bigat. For example, katulad sa succulents na puro pames, karamihan pames, hindi makakahinga yung ugat niya. Feeling ko lang, mabubuhay siya, pero hindi siya aabot ng matagal sa inyo. Kaya yan. And dapat bright light and mahangin. Perfect siya dito sa area na yan. Ito naman is si Victor Kane. Ay, tignan ka, meron na ako neto. Ayan, ang ganda. Kung ano yung itsura niyan sa video natin ngayon, ganun din yung itsura niya. Plus, kakaiba rin yung likod niya. Ganyan yung itsura ng likod niya. Katulad kay, hindi naman, magkahawig lang. Katulad kay, yung pinakita ko sa inyong isa kanina. Tapos, eto namang si Victor Kane, ganyan. Ang kagandahan dito, silvery yung dahon niya. Tapos, mamula-mula pag bagong tubo yung dahon. Ayan, ang ganda. Maliit lang tong nabili ko. I think mga 55. Tingnan natin. Ay, 110 pala to guys. Hindi na yata to rare, pero ang ganda naman talaga, 'di ba? Meron pa akong mga gusto doon, kaya lang hindi siya available. Ito namang next na ipapakita ko sa inyo. I see. Ito may nalagas na ipsang dahon or dalawa. Ayan, isa to. Ay! Oh, lahat sila sira guys. I'm sorry. Kasi nung dumating to sa akin, parang itong dalawang to is bagong tubo. Malambot sobra tong dalawang to kasi nga kakaano pa lang siguro niya, kakabuka. Hindi niya na siya nakita na maganda kasi nga hindi ko siya nadiligan ng 3 days, 4 days, tapos nandito lang siya sa arawan. Hindi ko siya na-unbox agad. Pero hindi siya nasira sa pagkakaano niya sa baksa. Nasira siya kasi nga hindi ko siya nadiligan. Which is, ang ating mga begonia kasi is, kailangan, pag oras ang dilig nila, didiligan mo. Pag hindi, either malulusaw, hindi malulusaw, malalanta, and then, kinabukasan, pag di mo ulit diniligan, lantang-lanta sila. Pag kinabukasan, di mo ulit sila nadiligan is unti-unti na siyang mamamatay. So, ito, naagapan. Ayan, si Brevimosa. Isa to sa rare plant na gusto kong bilhin before sa Circle, Quezon Memorial Circle. Meron din dito yung nalagas na dalawang dahon. Pero ngayon is okay na siya. Nilagyan ko lang siya ng chopstick kasi nakalaylay siya. May mga tumutubong bagong dahon dito. Ang ganda. Nasa 100 plus ko din tong nabili. Ayan, si Brevimosa. Pagandahin natin. Ito naman, isa din to sa gusto ko. Halos naman lahat sila. Kaya ako binili, gusto ko. Ayan, si Cotton Candy. Halos hawig siya ni Brevimosa, pero mahaba kasing dahon nun. Plasma tingkad yung pagka-pink. Ito naman, dark ang pagka-pink. Ayan, ang ganda ni Cotton Candy. Ano kaya totoong pangalan nito? Basta yan na lang. Ayan, ang ganda rin ng likod niya. Halos naman, karamihan ng begonia, mga ganyan yung likod. Mga mapupula yung likod. And, ayan, 100 plus ko rin yata itong nabili. Ang ganda niya, no? Cotton Candy. Maganda to sa umaga. Ipakita ko sa inyo. Pero ngayon kasi hapon na. Ayan, nag-vlog lang ako kasi umiinom ako ng kape dito sa labas. Gusto ko lang siya ipakita. Tapos, iaayos ko kasi siya. Yung palang isang pinakita ko sa inyo is Highway Cane, hindi Victor Cane.
Ito highway cane. Tapos ito naman, ang pangalan niya is Andromeda or Andromeda. Hindi ko alam kung anong pronounce sa kanya. Ayan ang ganda niya. Isa to sa Lush ko na nabili, si Andromeda. And mura lang to, wala tong 100 pesos. Ayan ang ganda niya. Hindi ko alam kung makikita niyo yung dahon niya. May para siyang mga nakausli dyan na parang para siyang tinik-tinik, pero hindi siya matinik malambot siya. Para siyang cotton na nakahiwalay. Alam niyo yung mga lumang damit na mga himolmol. Ayan may mga tusok-tusok siya diyan. Si Andromeda, ito maganda rin to. Binili ko lang siya kasi Lush and para maano niya yung mga halaman natin, yung parang maiba yung color ng mga halaman natin. Kaya lang yung ibang available, yung ibang gusto ko is hindi na siya available. Ito gusto ko na. Ito na lang pinalit ko. Si Andromeda. Ito naman. Ito. Si Ice Cream. Hindi ko alam kung bakit Ice Cream ang pangalan niya. Kamukha siya ni Macarena. Nasaan na si Macarena? Ay, hindi pala. Malayo pala. Ayan, ang ganda niya. Si Macarena kasi pabilog. Malayo naman yung pagkakaiba nila. Pag luma na yung dahon niya, nagigreen na siya ng ganyan. Pero mas gusto ko yung si Macarena before Tapos, eto ngayon, ang ganda May green, may red. Etong bagong tubo na to, puro red. Ayun, ang ganda. Ganda, no? Si Ice Cream, bakit kaya ito natawag na Ice Cream? Yung kanya namang likod, hindi ganun kapula. Ayan, pag matured na, ganyan na pala yung kulay ng niya, green na may red. Ito, red lang. Light lang ang color. Ito, bagong tubo ba to? Itong bagong tubo. Alin ba yung bagong tubo? Ito yata yung bagong tubo. Red yung color niya. Hindi siya maroon, parang red. Yan ang ganda. Ice Cream. Pakita ko. Ganda naman ito. Biglang gumanda. Tingnan nyo, si Ice Cream. Si Fireworks. Ang kanyang ID. Tagilid yata kayo, pero hayaan nyo na. Ayan, ang ganda niya. Umiilaw din to, guys. Hindi naman sa umiilaw na yung pag dumadaan ka sa garden is iilaw siya. Parang pagtingin mo sa kanya, ang liwanag, kumikislap-kislap. Fireworks. And yung kanyang color sa likod, walang gaanong pinagkaiba sa harapan. Ayan, ganyan. Light lang yung pagka-green niya. And then maroon. Ito kasi, may parang silvery yung harapan niya. Diba? Fireworks ang kanyang ID. Ganda, no? Ayan. Ang kagandahan, pag bibili kayo sa Benguet ng mga ganito is, huwag nyo siyang i-uproot, ha? Dapat potted. So, either mamili ka ng kung saan ipapadala na po pwede yung potted. Gusto ko siya. Ang healthy. Ito naman ay si Tornado. Alisin natin, Ito pa rin yung potting mix niya. Kasi meron ditong nakausli na isang, may dahon ditong isa. Dito, ayan, sa dulo. And, etong si Tornado, ay kamukha siya nino. Wala siyang kahawig. Wala siyang kahawig dito. Ang ganda nung pagkaano nito, ng pagkakalat-kalat ng color niya. Yun nga lang, ayaw nila ng sobrang init. Mas mabubuhay to kung mahangin, na bright light lang, yung labas-pasok ang hangin. Kaya, yung mga bigonya ko before, nandun sa gilid, hindi naman siya namatay unti-unti, pero nung time na feeling ko lang is marami nang namatay or feeling ko lang di ko na mabubuhay lahat, pinamigay ko na. And dinala siya sa bukid, hanggang ngayon buhay naman. So, ayan. Si Tornado, ang ganda-ganda ni Tornado. Nilagay ko lang siya dito sa pot na to para naka-white siya. Hindi ko na siya inalis kasi nga merong dahon dito na nakausli and mamamatay siya pag inano ko, pag niripat ko, magagalaw. So, ang ganda rin niya, 'di ba, sa Tornado. At yun lang yung ating mga nabiling bigonya ngayon. Ayan yan, nagkalat dito yung ating mga bigonya. Gusto ko lang i-share sa inyo habang ako'y nagpapatay ng oras dahil nai-stress talaga ako. So, ayun guys, ang ating video for today. Salamat sa pagsama sa ating video ngayon. And may mga nag-trick or treat na dito. Napakadami naming candies, guys. Ang ingay. 3 tray na ganito. Ay, 3 tray na ganito. Yan o. Namili ako sa Daiso
Nung nakaraan, hindi ko na rin kayo sinama pagbili kasi yun yung time na may something na nangyari sa ating page. Bumili ako ng mga candies. Ayan, may mga trick or treats na mga bata dito. 3 tray na candies. Ilan na lang yung natira dito? Isang tray na lang, tapos kukunti na lang. Pero may mga nag-trick or treat pa din. Nakakatuwa din. Ang ganda ngayon ng liwanag ah. Kakalabas ko lang kasi ang baho eh. May ginagawa pa din. Hindi pa rin pala tapos yun. Amoy bulaklak ng patay. Nag-spray ka? Amoy pabango? Amoy bulaklak ng patay. Hindi talaga ako nagpunta sa sementero kasi nga nalulungkot talaga ako. Hindi rin ako nagtirik dito. Magtitirik na lang ako ng kandila. Tapos, sa Saturday kami pupunta. Saturday, ano ba yun? November 1, 2, 3, 4 ata yun or 5 ang Saturday. Kaya yon. So, see you guys in our next video. Ingat-ingat po and happy long weekend everyone. Bye!